Matapos na makontrol ng Syrian rebel o yung Syrian opposition ang siyudad ng Aleppo, pangalawang pinakamalaking siyudad ng Syria, nakontrol na rin nila ang Hama matapos na umatras ang Syrian military. At ngayon lang araw na ito, December 8, kaninang umaga, ayon mismo sa Syrian opposition, nakapasok na sila sa Damascus, ang capital city ng Syria. Ang problema, wala na doon si Bashar al-Assad, ang presidente ng Syria, sapagat ayon sa ulat, nagtungo ito sa Russia. Pero ayon sa ulat, hindi raw ito tutulungan ng Russia. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Tama ang inyong narinig, ang pamilya ni Bashar al-Assad. Iniwan na ang Damascus at ito ay pumunta na sa Russia. Alam ng buong mundo na maliban sa Iran, ang Russia ay isa sa mga supporter ng Syria. Pero ang problema, ayon pa rin sa ulat ng Telegraph, hindi raw ito tutulungan ng Kremlin. Ayon sa ulat, hindi pa nakapasok ang Syrian opposition sa Damascus. Umalis na itong si Bashar al-Assad dahil alam nito na parang tagilid ang kanyang mga sundalo laban sa mga opposition o yung Syrian rebel. Malamang ay kitang-kita rin ni Bashar al-Assad kung paano umatras ang Syrian military nang ito ay sugurin ng Syrian opposition sa Hama. At alam niyo ba mga kaibigan na ikinagalit ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang pagtakas ng Syrian President na si Bashar al-Assad at iniwan nito ang kanyang lugar. Kaya naman, ang mismong Moscow na ang nagsabi na wala silang balak na tulungan itong Syrian President. Marahil ito ay iniisip ni Vladimir Putin na isang karuwagan. Dagdag pa ng presidente ng Russia na hindi raw niya nakikitaan na lumalaban ng husto ang mga military ni Bashar al-Assad. At tila napakadali naman daw nitong umatras nang sila ay atakehin ng mga Syrian rebel. Marami ang mga naniniwala na ang pagdomina ng pamilyang al-Assad sa Syria ay ito na ang katapusan. Sila ay namayagpag sa loob ng 50 taon. Hindi lang ang pamilya mismo ni Bashar al-Assad ang pumunta sa Russia. Kasama rin ito ang kanyang 3 anak at ang kanya namang 2 brother-in-law ay tuluyan ng iniwan ang Syria at nagpunta sa United Arab Emirates at doon nagtatago ayon sa ulat. Meron namang isang pro-Assad TV News channel ang nagbalita nitong Biyernes lang na hindi raw totoo na si Bashar al-Assad ay nagpunta sa Russia, kundi ito ay nagpunta sa Iran. Pero kalaunan ay binawi rin sapagat napag-alaman na ito ay nagpunta talaga sa Russia. At hindi naman din daw katakataka kung si Bashar al-Assad ay pumunta sa Iran dahil kaibigan din ito ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Pinaniniwalaan naman ng Egyptian officials at ng Jordanian officials na itong si Bashar al-Assad ay nakatanggap ng advice sa mga malalapit na bansa. At ang advice na ito ay lisanin na ang Syria dahil tagilid na ang kanilang sitwasyon. Magulong-magulo ngayon ang bansang Syria dahil wala na doon ang presidente nito at hindi na rin mapigil ang mga opposition or Syrian rebels. Kapwa United States of America at Russia nag-abiso na sa kanilang mga citizen na nasa Syria, lisanin na raw ang lugar na ito kung sila ay makatagpo ng mga commercial flight. Partikular na pinalilikas ang kanilang mga citizen, lalong-lalo na yung mga nasa Damascus. Mula pa noong taong 2015, 2 bansa ang inaasahan ni Bashar al-Assad ng tulong. Isa rito ay ang Russia. Pero ibang-iba ang pagkakataon ngayon dahil mismong ang Russia na ang nagsabi na hindi nila tutulungan si Bashar al-Assad. Isa pa sa mga tumutulong sa pamunuan ni Bashar al-Assad ay ang Iran. Pero malaki rin ang problema nito sapagkat ang mga militanteng grupong ito gaya ng Hezbollah, Hamas at Houthis ay napilaya ng gusto sa mahigit 1 taon na bakbakan nila sa Israel. Mismong ang Iran ay bumabangon pa sa matinding pinsala na isinagawa ng airstrike ng Israel sa kanilang lugar nito lamang buwan ng Oktubre. Nawasak kasi ang maraming military base sa Iran at ang kanilang mga pagawaan ng mga missiles, rockets at drones. Kaya
ang tulong na inaasahan ni Bashar al-Assad mula sa Iran at Russia. Meron mang tulong na matanggap pero hindi ito gaya noong nakaraang mga gera nito dahil mismong ang Russia magtatatlong taon na ang gera nito sa Ukraine. Of course, mas priority nila ang kanilang gera laban sa Ukraine. Marami ngayon ang mga nag-aabang sa kung ano ang magiging sitwasyon sa Syria, lalong-lalo na ang mga oposisyon o yung mga Syrian rebels. Nais nila na ang kanilang bansa ay maging democratic country at nais nilang maglagay ng Pangulo ng Syria na kung saan handang makipagkaibigan sa Israel at United States of America. Kaninang umaga lamang ay ibinalita ng AP na mismong Syrian government ang nagsabi na ang kanilang pamunuan ay nahulog sa kamay ng mga oposisyon at ginawa lamang ito sa loob ng 10 araw. Kung yung pagtutuunan ng pansin, sadya talagang malakas ang puwersa ng oposisyon na ito sapagat sa loob lamang ng 10 araw ay nagawa nitong pataubin ang puwersa ng Syrian military. Ang Syrian State Television mismo ang nag-ere ng isang video na kung saan ang grupo ng mga oposisyon ay nagsisigaw na si Bashar al-Assad ay nahulog na sa kanilang kamay at marami rin sa mga preso ang pinakawala na ng kanilang grupo. At ang matindi mga kaibigan, mismong Prime Minister na ng Syria na nagangalang Mohammed Ghazi Jalali ang nagsabi na handa na raw silang makipagtulungan sa oposisyon para sa pagbabago ng gobyerno ng Syria. Ayon kay Jalili, hindi raw niya iniwan ang Syria habang nagkakaroon ng bakbakan sa pagitan ng Syrian military at Syrian opposition. Siya ay nasa office lang daw at nagtatrabaho. Kaninang umaga, maraming mga Syrian na anti-Assad ang nagtipon-tipon sa mga lansangan at nag-celebrate sila dahil ang kanilang presidente na si Bashar al-Assad ay natalo na at iniwan na ang kanilang bansa. Sabay sigaw na nagsasabing, "God is great! God is great!" Maliban sa giyera na nangyayari pa ngayon sa Syria, gulong-gulo din ang maraming lugar sa Syria sapagat nangyayari ang maraming mga looting. Maraming mga establishmento ang pinagpapasok ng maraming mga tao at pinagnanakawan. Kasama ng pinasok ang headquarters of the Ministry of Defense. Abangan ang mga susunod na pangyayari dito sa Syria, hindi lang sa Syria, maging sa Israel at sa buong mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, baka naman pwedeng makahining kaunting pabor, pasubscribe na rin ng channel na ito. Sa ating mga kababayang OFW na nasa Syria, nasa Damascus, sa Aleppo o Hama, kumusta po kayo dyan? Mag-ingat po kayo. Huwag pong mag-atubiling tumawag sa ating imbahada o magtungo sa opisina ng ating bansa na nasa Syria upang makahingi ng tulong at instruction kung ano ang dapat gawin. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.